Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for gathering us once again in this place, as a family. We thank you, Lord, for the blessings. We thank you, Lord, for the protection you are giving us all the time, the guidance, and your love binding us as your children. And so, Lord, at this moment, we are here once again. We have given you praises and honor through these songs. Lord, as we continue to listen to the word this afternoon, I do pray, Lord, for those, if there are those among us who are struggling, I do pray, Lord, for your comfort to be extended to them. If there are those who are sick among us, Lord, I do pray for your healing to be upon them. May you extend your healing hands upon them, Lord. If there are those who are not still with us today, wherever they are, we do ask you, Lord, to be with them. And for the rest of this time that we are going to spend together to listen to thy word, we do ask your Holy Spirit, Lord, to open our minds, open our hearts to your message this afternoon. And Lord, may your continued protection be upon your children. May your continued guidance be upon each and every one of us as we do the things you're asking us to do. As we do our activities tomorrow, as we face tomorrow, we do pray, Lord, for your continued protection to your Holy Spirit to be upon us all. And thank you, Lord, for this moment once again. Be with us in the remaining time that we are going to spend in this place. All these things, we give you back the thanksgiving and honor. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Manatili po tayong nakatayo at pag-ibuksan po ang ating Biblia at basahin po natin sa 2 Peter chapter 1 verse 3 to 11. At ito po ang nakasaad. Tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ng inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit, kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Last verse po, sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papasukin ng walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ito po ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos at maaari na po tayong magsiupo po. Amen. Magandang hapon ulit sa atin. Good afternoon. Konnichiwa. Masaya kami at nandito ulit kami. The last Sunday we were in Korea. And we are so happy that we are here once again to be with you. And salamat sa presensya ng bisita natin. We have two visitors here from America, all the way from Texas.
Nag-travel sila, namasyal sila sa Tokyo, and supposed to be they're going straight to Osaka. But gusto nilang makita ang pagmumukha natin, so here they are. Today with us. Would like to join us. So welcome po dito, and I hope there will be second time. Okay, so we're so happy to have you with us today. And salamat din sa presensya ng bawat isa. Wala tayong ibang bisita. Lahat. Okay, so masaya kami, nagagalak kami at andito ulit tayong lahat. So, nung kahapon, we had just had the seminar. And salamat sa mga pagod ninyo, yung mga nag-attend ng seminar, salamat sa mga pagod ninyo, salamat sa mga sacrifices ninyo. Alam ko na hanggang ngayon, medyo pagod pa rin ang mga utak natin because of the seminar yesterday. So, kahit ganun pa man, hinihiling ko ang lahat na pahiramin ang mga tainga ninyo. So, huwag niyo akong turugan na. Alam ko, pagod at pagod lahat. Mapupunta tayo sa panibagong theme ngayon, theme for the month. And pag natin na ang February is, buwan ng puso. Okay, so we are starting with buwan ng puso ulit. So, magsisimula ulit tayo sa buwan ng puso. Tingnan natin kung paano tayo minahal ng Diyos. So, yung nabasa kanina na passage, ito ay sulat ni Pedro sa mga Kristiyano noon. Sulat niya ito na binibigyan niya sila ng mas malalim pang pagkakakilala tungkol sa pagmamahal ng Diyos. So makikita natin doon, sabi niya, may tatlong bagay na makikita natin dito mamaya. May tatlong bagay na gustong ipaabot ng Panginoon sa atin through the letter of Peter and through the message of God this time. And may makikita tayo doon na tatlong bagay. But before that, alam natin na itong sulat na ito is naisulat doon sa mga Kristiyano. So, yung mga nananampalataya sa Panginoon. Hindi ito address sa mga hindi nananampalataya. So, titingnan natin ito, address din ito sa atin ngayon na nananampalataya sa Panginoon. So, alam ko naman ngayon na lahat tayo is nananampalataya sa Diyos. Am I right? Yes, amen. Okay, amen. Lahat na tayo dito, Kristiyano. Amen. Muslim. Okay. So, ito, tingnan natin kung ano yung tatlong bagay at i-apply din natin sa ating sarili ngayon. So, sa binasa natin, sabihin natin, medyo may pagkahirap na nunukin. Pero, itry nating nunukin. Okay? So, habang binabasa ko ito, sabi ko habang binabasa ko itong passage na ito, ang hirap lagyan ng title. So, sa title natin sa libro natin, ang nakalagay diyan is kung papaano tiyakin ang pagkatawag natin at pagkapili natin. Now, pagkapili natin, ang ibig sabihin dito is tinawag na tayo doon sa kamatayan. Anong kamatayan yon? Anong klaseng kamatayan yon? Bago tayo kasi naging Kristiyano, we are dead spiritually. Okay, yeah, we are dead spiritually. We got no access. Wala tayo talaga dahil sa kasalanan ni Adan at saka Eva. And dahil din sa kasalanan na ginawa natin. So we were spiritually dead. But dahil sa pagkapako ng Panginoon sa cross, nabuhay ulit tayo at binigyan tayo ng bagong buhay. So, sa pagkamit ng bagong buhay na ito, may tatlong bagay na dapat nating malaman tungkol sa ating sitwasyon ngayon, ayon kay Pedro. So, tingnan natin to. Okay. Tinawag tayo ng Panginoon para mag-survive, mamuhay, mabuhay. Okay? Para mabuhay. Called to survive. Bakit kaya called to survive ito? Nabuhay ulit tayo sa kamatayan, spiritual. Pero sa pagpapatuloy natin na mamuhay dito sa lupa,
Ano ang mga nasa paligid natin? Ano yung mga nasa paligid ninyo? Ano yung mga nasa paligid natin? Ang daming pwedeng maglihis sa atin. Ang daming pwedeng sabihin natin, oo, binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong buhay. Survivor tayo ngayon. Imbis na mamatay tayo, pumunta sa impyerno, nagiging survivor tayo ngayon. Ngayon, sa being survivor, may tatlong bagay na dapat nating malaman. Sabi ni Pedro, na call to survive. Survive the distractions na pwedeng maglihis sa atin sa pakikipaglakad natin sa Panginoon. Survivor in a sense na pwede nating malampasan ang pagsubok. Maganda yung kanta kanina dito. Tempted and tried. Okay? Pagsubok. So, magsusurvive tayo. Tinawag tayo lahat bilang anak ng Diyos para mag-survive. Hindi para mamatay ulit spiritual. So dito tayo iikot ngayon. Called to survive. So all of us, kung naging Kristiyano na tayo, ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin, mag-survive tayo. Mag-survive tayo dito sa lupa na maraming mga pagsubok, tukso, kahirapan ng buhay, name it, marami pa. Mag-survive tayo laban sa teknolohiya. Ano ang pwedeng maglihis sa atin ngayon, sa ating pananampalataya? Against sa ating pananampalataya, yung hawak nating kiyatay, pwede tayong ilihis. Okay? Pwede tayong ilihis. But God called us to survive. That in the midst of all those things that will distract us from our attention, magsusurvive tayo kung alam natin itong tatlong bagay na to. Okay, so, we are called to survive. Ikaw, ako, kahit sino dyan na naging Kristiyano, tinawag na para mabuhay dito sa mundo na walang katisuran, hindi man mahuhulog. Kung iisipin tong tatlong bagay na to, hindi ka po pwedeng mahulog eh. Kung hindi natin kalimutan yung itong tatlong bagay mamaya, hindi tayo mahuhulog. Hey, call to survive. Our passage for today is 2 Peter chapter 1, 11. Ito yung binasa kanina, Sister Sandra. Let's try to read verse 3 and 4. Chapter 1, 3 and 4. Basahin niyo ulit natin para hindi tayo antukin. His divine power has given us everything we need for life, and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through His gifts He has given us great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Anong sabi dyan? Tinawag tayo na mamuhay bilang isang anak ng Diyos. At sa pagkatawag natin, pagkapili natin, kasi naging Kristiyano na tayo, dinapili na tayo. Pagkatawag at pagkapili natin, binigyan tayo ng lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan ng bawat isa. Kahit hindi ko alam ang pangangailangan mo, kung nagsabi ka sa Panginoon, alam ng Diyos yun. So, ang sabi niya dito, bibigay lahat yung pangangailangan natin dito para mamuhay physical and at the same time, mamuhay spiritual. So, sabihin natin, yung mga damit ninyo, bakit may damit kayo ngayon? Bakit nakadamit tayo ngayon? We were able to buy our clothes. We were able to stay in good places because of the strength given by God to us to be able to work para makuha natin itong mga bagay-bagay na to. Money, ang pera natin hindi nahulog sa langit para ganyan pulutin lang. But God has given us strength to be able to work.
knowledge, understanding, to be able to go through life circumstances. Yan ang ibinigay ng Panginoon. Lahat binigay. Paminsan-minsan lang, ang problema, hindi natin alam gamitin. Binigyan tayo ng blessing. Has given you good work, has given you everything you need, but sometimes we forget the giver. Binigyan tayo ng magandang sahod. Binigyan tayo ng magandang trabaho. Ang sabi ng Panginoon, do not forget the Sabbath day, or do not forget one day for me. Oh, nagkaroon tayo ng pera. Anong gagawin natin muna? Nakalimot na tayo ng linggo. Saan tayo napunta? Shopping. Oh, see? So sometimes we are given everything we need, but we miss something, how to manage those things given to us. Hindi natin alam gamitin paminsan-minsan. Pagkatapos pag nagkapagpak na, sisisihin natin ang Diyos. See? But in here, this is a promise. His divine power has given us everything we need for life. Pasalamat tayo dito ngayon. Naging anak tayo ng Diyos. Hindi tayo namumulubi. Sinong namumulubi dito? Wala. Diba? Walang namumulubi dito. Because kung anak ka ng Diyos, hindi ka po pwedeng mamulubi. Kung mamulubi ka, kasalanan mo yun. Bakit? Hindi mo alam gamitin yung pera mo kasi in the first place. Hindi mo alam gamitin yung resources mo in the first place. So, napupunta tayo doon. But kahit ganon, hindi ka itinatakwil. Hindi tayo itinatakwil ng Diyos. Pupulutin pa rin tayo. Gusto ng Diyos na pulutin tayo. Tayo paminsan-minsan ang umaayaw na mapulot. Diba? God wanted us to rise up again. In the midst of those failures we had, in the midst of those things that we did not do good, we did not glorify God, gusto pa rin ng Panginoon na kupkupin tayo. Tayo ang matigas ang ulo. Diba? Sabihin natin, hindi! Ang gusto ko masunod. See, that is the problem with us. But here, this is a good verse na huwag nating kalimutan. Godliness through our knowledge of Him. Nagiging makadiyos na tayo. Alam na natin ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Bible study, discipleship, nalalaman natin ang tungkol sa Panginoon. At sa pagkakilala natin sa Kanya, hindi tayo magiging kawawa sa ating spiritual na buhay. Okay? So, ang ibig niyang sabihin dito, pag talagang nasa Diyos tayo, pag nasa Diyos tayo talaga, hindi yung laro-laro. Nasasabihin niya natin, Kristiyano ako. Pero yung buhay natin hindi nagpapakita ng tunay na pagka-Kristiyano, walang kabuluhan, mga kapatid. So, ang sabi niya dito, para magkaroon tayo ng may kabuluhan na pamumuhay, wag nating kalimutan na tumakbo sa Panginoong Diyos, na Siya ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin para malampasan natin din yung mga tukso, mga pagsubok. Di ba? May pagsubok. Tingnan mo yung ketay mo, maraming pagsubok dyan. Pero, nagbigay din ng Panginoon ng pamamaraan. Huwag ka nang mag-scroll, sabi ng Holy Spirit. Huwag ka nang mag-scroll dyan sa ketay mo. Ang scroll mo na lang, yung Bible verse. Pero pag lumabas yung, ano yun? Ano ba yun eh? Ayaw sinabi ko noon. Kalimutan ko na. Bigo. Hindi alam bigo. Napansin yung bigo. Kinlik na ganon. But God is really reminding all of us na kahit na andyan yung ketay, maraming punong-puno dyan ng mga pwedeng maglihis sa atin, sa ating pananampalataya, binigyan din tayo ng pamamaraan. Ano yung pamamaraan? May Bible app na tayo. Yun na ang dapat nating i-click. Di ba? Hindi na yung bigo. Ano? Ang i-click natin yung Bible app natin. So, makikita natin dyan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon talaga. Magbigay man siya ng pagsubok. O ano yung mga pagsubok na ibibigay ng Panginoon?
Pagsubok sa ano? Maraming pagsubok. Pagsubok sa magkakaroon na kaya ako ng third party dito. But in the third party, andun din ang paalala sa atin, no need for third party. Tama na yung dalawa. Dalawa lang kayo. Pasensya na kayo sa Tagalog ko, ano? Wag na ninyong dagdagan pa yung dalawa lang kayo. Huwag na kayong kumuha ng third party pa. Yun ang ibig kong sabihin. Enough for you as a couple, do not get another third party. That's the point there. So you see, there are many things that would mislead us. There are many things. But God is providing us. So wag natin sabihin, hindi. Kasi sabi nga sa Biblia natin, kung binigyan tayo ng pagsubok, andyan din ang Panginoon magbibigay ng pamamaraan para malusutan natin yan. So wala tayong, hindi natin pwedeng magdahilan. Kasi naman kasi Lord eh. Kasi naman kasi ganito Lord eh. Kasi naman ganito Lord eh. Pwedeng paluin tayo ng Panginoon, papaluin na tayo talaga. But God loves us very much that even we are in the midst of many distractions, andito tayo sa makasalanan na sanlibutan, binibigyan pa rin tayo ng lakas para mag-survive. Because He called us to survive. Okay? He did not call us to fall. Hindi tayo tinawag para mahulog. Tinawag tayo para mag-survive. Yun ang wag natin kalimutan mga kapatid. So, the first point here is, God called us to survive. Tinawag tayo ng Panginoon para maging victorious sa ating pamumuhay Kristiyano. Pinili tayo eh. Anak na tayo. May ama ba na itatakwil ang anak? Pwera na lang kung pasagulero yung mga magulang. Pwedeng kagaya ng bata na itinapon doon sa kung anong floor yun sa isang kondominium. May mga ganun. Pero ang Diyos natin, hindi mga kapatid. He called us to survive. Tinawag ko kayo, pinili ko kayo. Sabi ng Panginoon sa atin, kaya huwag kayong mag-alala. Ang gusto ko lang sa inyo mga anak, manatili kayo sa akin. Yun ang problema. Ayaw nating manatili sa piling ng Diyos paminsan-minsan. Kasi gusto natin ang buhay na maluwag dito sa mundo. That's a problem. Pero ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin at hindi ko kayo pababayaan. Because I have called you to survive. Tinawag ko kayo na mamuhay bilang anak ko. Hindi ko kayo tinawag na mamuhay para alipinin ko kayo. I called you to survive. So huwag natin kalimutan ito mga kapatid. Ito ang unang mensahe na makukuha natin sa passage kanina. Okay. Basahin natin ito mga kapatid. Neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Sabi ni Pablo, naniniwala ako na walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Tama yun, walang pwedeng maghiwalay sa atin. Pero teka, makatanungin niyo ako, bakit may mga ibang Kristiyano ngayon, mamaya-maya, hindi na. Nawawalang tupa. Kasalanan nila yun. Sila ang umalis eh. Sila ang umalis sa piling ng Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi tayo iiwanan. Kasama natin ang Panginoon at andoon through the Holy Spirit, banal na Espiritu Santo, ginaguide niya tayo. Tayo lang yung pasaway. Ayaw natin yung turo ng Diyos paminsan-minsan. Gusto nga niyan, ituwid tayo, ituro sa tamang landas dahil sa sanlibutan na pamumuhay, nalilihis tayo. Pero sabi niya dito, walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Tama, very good. Tama to, mga kapatid.
Wala talaga. Lang tayo ang lumalayo sa pagmamahal ng Panginoon. Yun ang problema. Kaya may sinasabi na salita, backsliding. Kung anong mangyayari sa backslider na hindi bumalik sa Panginoon. Mahuhulog doon sa gutter, papunta sa impyerno, kung bowling lane. Imbis na may strike yung andon, iba yung pinuntahan ng bola. Okay? So that's it. Wala talaga. Mahal tayo ng Diyos. Yun ang huwag nating kalimutan, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Tayo lang ang matigas ang ulo. Kaya kung matigas ang ulo ng mga anak natin, ano ang ginagawa natin? Pinapalo. Kung hintayin pa natin na paluin tayo ng Diyos, masakit ang palo ng Diyos. Masakit, mga kapatid. Hintayin pa natin na mapalo tayo. Huwag na. Magpatuloy na tayo kasi hindi rin natin alam ang oras natin. Kung nahulog man tayo, sabi ko nga, kung nahulog man tayo, humingi tayo ng patawad. Pero huwag natin ulit-ulitin. Mananawa ang Diyos sa atin. Okay, so makikita natin dito, wala talaga. Walang makakapaghiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero tayo ang lumalayo sa Diyos. Yun ang huwag nating gawin. Kasi kung talagang patuloy na lumalayo tayo sa Panginoon, sabihin din ng Diyos, wala na akong magawa. Ginawa ko na ang lahat para sa iyo, anak. Pero ikaw naman, matigas ang ulo mo. Pinalo pa rin, wala pa rin. Naging matigas ang ulo. Pero ito, magandang huwag nating kalimutan, walang pwedeng maghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Kaya in case man nahulog tayo, sabihin natin, alam ko, Panginoon, mahal na mahal mo ako, pero nahulog ako. Pero andito po ako, Panginoon, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. May isa rin dito na magandang promise ng Panginoon. Sabi niya kay Joshua, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Promise ito ng Panginoon sa Old Testament. Yung pinag-aralan natin sa kanina, sa Sunday school natin, hindi natin baliwalain. Kung pwedeng baliwalain ang Old Testament, mga kapatid, ang laman ng Old Testament, applicable pa rin sa New Testament. Kung hindi applicable, diniwala na yan. Inalis na yan sa Biblia natin. Pero it is applicable up to our time. The Old Testament, so makukuha natin dito, Joshua 41:10, ang Diyos natin ay Diyos na hindi tayo iiwanan, bagkus tutulungan tayo. Tutulungan tayo at palalakasin tayo sa ating mga kahinahan. Ito ang maganda, mga kapatid. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kahit na ano pa man na pagsubok. Mahirap talaga kung dumaan tayo sa pagsubok. But ito ang huwag natin kalimutan, mga kapatid. Dinadaan tayo sa pagsubok para magiging malakas tayo. At dinadaan tayo sa pagsubok para titingnan ng Panginoon kung gaano tayo katapat sa Kanya. Kagaya ni Job. Dinaan siya ng pagsubok, nakita niya na kahit na anong nangyari kay Job, naging tapat pa rin. So in return, na-bless pa more. Okay? Now, punta tayo sa pangalawa. Ano kaya yung pangalawang mensahe, mga kapatid? Okay, basahin nga natin dito. This very reason, make every effort to add to your faith, then into goodness, knowledge into knowledge, self-control into self-control, perseverance into perseverance, godliness into godliness, brotherly kindness into brotherly kindness. Alam niyo, mga kapatid, nung naging anak na tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng magagandang aral. Ito yung iba sa magagandang aral. Ano yung sabi niya dyan? Binigyan tayo ng pananampalataya ng Diyos. O ano yung pananampalataya? Lumabas na naman ito sa seminar namin kahapon. Huwag natin kalimutan na kung sabihin natin na nananampalataya tayo sa Panginoon, paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod, paggawa. Hindi natin po pwedeng masabi na ang
may pananampalataya tayo kung sa tatlong aspeto na yon nawawala ang isa, mga kapatid. So huwag natin kalimutan na binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya para maging matatag tayo sa pagsunod sa Kanya. Okay, so don't forget the three aspects of faith. We have believing, trusting, and what is important is obedience. Okay, so andito mga magandang mga mabubuting aral, mga kapatid. Binigyan tayo rin ng kabutihan, ng kaalaman. Kung naging anak na tayo ng Panginoon, gusto niya na matuto tayo dito sa mga bagay-bagay na to. Dapat na angkinin natin itong mga kabutihan na to. So, knowledge, kaalaman. Pagkatapos yung question mark doon, ito ang problema ng tao, self-control. Lumabas dito sa seminar namin kahapon. Mabuti na sana ang pakikipaglakad natin sa Panginoon, pero paminsan-minsan, nawawala tayo sa self-control. Lalo na kung hindi natin kasunduan katabi natin. Di ba? Di ba? Or yung kasama natin sa kaisya. Yeah? Nagsabi lang sa'yo ng kuryente, sagot ka naman ng babalang. Di ba mata ganyan, no? So, andito, pagtitiis. Binigyan din tayo ng pagtitiis. At makadiyos na pamumuhay, kabutihan, at pagmamahal. Lahat ng ito, mga kapatid, binigay ng Diyos. Kasi, kung lahat bitbit natin itong kabutihan na ito, itong magagandang aral na to, ano ang mangyayari sa atin? Magiging effective tayo sa ating Christian life. Eh kung wala kang pagmamahal, paano maging effective ka sa inyong pamumuhay Kristiyano? Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo. Pero tayo, wala tayong pagmamahal. Eh di naging ineffective tayo sa ating Christian life. Mga ganun lang, mga kapatid. They will keep you from being ineffective and unproductive. Imbis na lalago tayo, kung mayroon itong mga virtues na ito, nawawala na tayo. Wala na. Kasi hindi natin bit-bit ang mga yun, yung magagandang aral na yun. Pero ang gusto ng Panginoon, bit-bitin natin itong mga magagandang asal na ito. Huwag nang asal-aso ang asal natin. Magiging mga ito. So ang pangalawa dito, kung wala ito noon, hindi natin bit-bit itong mga asal na ito, ang gusto na ng Panginoon na binanggit dito sa passage natin is ito. God called us to broaden our virtues. Gusto ng Panginoon na palawakin natin ang kaalaman natin doon sa magagandang asal. Kung wala kang pagmamahal noon, kailangan turuan mo ang sarili mo na magmahal ngayon. Kung noon, palaaway ka, or noon, masungit tayo, huwag na ngayon. Magiging mahinahon na tayo ngayon, mga kapatid. So yun. So ang sabi niya dito, palawakin natin, dagdagan natin. Kung ang pagmamahal mo noon is ganyan lang, palawakin natin. Kailangan maging mabait na tayo. Sino ba ang mga boss dito sa kanilang kaisya? Or leader sa kanilang kaisya sa linya? Wala? Kung noon masungit tayo sa mga kasamahan natin, huwag na ngayon. Masungit tayo sa mga asawa natin, huwag na ngayon. Kung mataray tayo, wag na ngayon. Kasi ito ang gusto ng Panginoon. Kaya ang sabi niya dyan, palawakin natin ang ating mga magagandang asal. Huwag natin sabihin, ito lang ang kaya ko. Hindi. Binigyan tayo ng lakas para kayanin lahat natin ito, mga kapatid. So, God called us to broaden our virtues. Tinawag tayo para palawakin ang ating magagandang asal.
gusto rin. Palaging lumalabas ito eh. Lumalabas palagi ito. Sabi niya dyan, kung ang banal na Espiritu Santo is nasa puso natin, anong mangyayari? Ilan ba ito? Ilan ba itong mga magagandang asal na nakalagay dito? Siyam, mga kapatid. Alam ko, alam ninyo yan. Pero paminsan-minsan, niwawala natin ang isa. Niwawala natin ang dalawa. Anong sabi niya dyan? But the fruit of the Holy Spirit, kung andito, nananahan ng banal na Espiritu Santo sa ating puso, mayroon tayong pagmamahal. Mayroon tayong kagalakan. Mayroon tayong kapayapaan. Kung wala tayong kapayapaan, anong mangyari? Kung wala tayong pera, anong kapayapaan? Pagtitiis! Di ba? Nanganap pa sa kaya ako. May utak, wala ng kapayapaan. Pero hindi sana ganun mga kapatid. Okay. Kabutihan. Kahinahunan. Faithfulness. Gentleness. Ito, last ito. Self-control. Andito na naman to. Hindi na lang mawala-wala ito. Pero ito ang gusto ng Panginoon. Magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Diba? Pagpipigil kung pumapasok kasi ito, ang palaging nasa isip natin, yung galit. Hindi po mga kapatid, pagpipigil sa paggastos, pagpipigil sa, ano ba yan? Pagpipigil sa lahat ng bagay ito mga kapatid. So, in general, ito mga kapatid, hindi lang yung pagpipigil sa galit sa sarili, hindi mga kapatid, pagpipigil sa lahat ng bagay na pwedeng lilihis sa atin sa Panginoon. O pagpipigil dyan sa cellphone. O, mabasa naman yun. Ito ang mahirap dito mga kapatid, sa totoo lang to, totoo to. Kung andun ka sa trabaho, may 1 oras na break. Ang gawin mo muna, huwag mo nang kakain, cellphone muna. Pagpipigil. So ito ang pangalawang turo sa atin mga kapatid. God called us to broaden our virtues. Ito ang pangalawa. So huwag natin kalimutan yan. Punta tayo sa pangatlo. Okay. Basahin niyo natin sabay-sabay ito. Therefore, my brothers, be all the more eagerly in your union and relationship. For if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay. Tinawag tayo na para mamuhay, tinawag tayo para palawakin ang ating kaalaman sa mga magagandang asal, at ito, pangatlong kapatid, sabi niya dito, eager to make sure your calling and election. Make your calling and election sure. Anong ibig sabihin nito? Madali. Kristiyano ba talaga ako, Panginoon? Ganun lang yun. Panginoon, Kristiyano ba ako? Sa aking asal, sa aking isip, sa aking gawa. Kristiyano ba ako talaga, Panginoon? Ito yun. Make sure your calling and election is really true. Totoo ba na tayo ay Kristiyano? Yun ang gustong ipaabot ng Panginoon sa atin ngayon. Magkaroon tayo ng itong pangatlo. God called us to assess ourselves. Tinawag tayo ng Diyos hindi lang para bigyan tayo ng buhay. Tinawag tayo ng Diyos para tayo'y matuto sa mga magagandang asal. Tinawag din tayo ng Diyos para tingnan natin ang ating mga sarili. Kung talaga bang naka-align yun sa gusto ng Diyos o medyo lihis na. Siguraduhin natin mga kapatid
Sabi ni Pedro diyan, siguraduhin ninyo ang pagkatawag ninyo at pagkapili ninyo. Siguraduhin natin. Paano natin siguraduhin? Paano natin siguraduhin? Madali lang mga kapatid. Manalangin tayo sa Diyos. Alam natin kung nagkamali tayo. Alam natin kung ang lakad natin is lihis na. Dahil sa mga natututunan natin at naririnig natin sa Bible studies, discipleship, preaching, kadami-daming naririnig, alam ng bawat isa kung ang lakad niya is matino or paganyan-ganyan na parang lasing na. Alam natin. Hindi na natin hintayin pa ang pastor na magsabi sa atin, kapatid, ang lakad mo, pagiling-giling. Hindi yan diretsyo, kapatid. Hindi na natin hintayin yun kasi alam natin naman mga kapatid, naririnig natin sa sermon, ilang Bible study na tayo, ilang discipleship na tayo, ilang trainings na tayo, ilang seminar na ang pinupuntahan natin. So alam natin kung ang lakad natin is diretso o hindi. Kung nakikita natin at alam natin na hindi diretso, madaling gawin din. Humingi tayo ng patawad ng Panginoon. If you confess your sins, He is just and faithful to forgive us. Ilahad natin ang ating kasalanan sa Diyos at doon, papatawarin tayo. Kasi anak na tayo eh. Mahal tayo ng Diyos. So alam natin kung ang lakad natin is diretso, kung hindi man diretso mga kapatid. Sabi niya dito, God called us to assess ourselves. Tayo lang ang nakakaalam kapatid. Hindi alam ng pastor. Pero alam kung may ex-ESP yung pastor, makikita niya lahat. Oh, ito, nagkasala ngayon. Pero wala mga kapatid, walang extra sensory perception ang pastor. Na para sabihin sa atin, so depende na sa atin mga kapatid, na iayos ang ating mga sarili, humingi ng patawad ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon ang ating puso. Alam ng Panginoon ang ating puso. Alam ng Panginoon ang mga pinaggagawa natin. So ayusin natin. Tayo mismo ang mag-ayos nun. Hindi na kailangan yung pastor, hindi na natin sabihin sa pastor, Pastor, pag-pray mo ako, nahuhulog na ako sa kasalanan. Paano ka sa... Lalaki kayo sa akin, sabi ko, bahala ka sa sarili mo naman mang kasalanan yan. Papasukin mo pa. Alam mo naman na bangin na yan, papasukin mo pa. Bahala ka. Sagot mo yan. ang sa amin lang, sige sabihin namin, saan ba tayo pwedeng mahulog? Saan ba yung mga bangin? Depende na sa inyo kung gusto nyo mahulog sa bangin, mag-experience. Kung natuluyan tayo doon na, iba ng kwento yun. So God called us to assess ourselves. He called us para tingnan din ang ating mga sarili. So ito yung pangatlong mensahe mga kapatid. Sabi nga ni David, one time alam natin nagkasala si David, di ba? Mahirap pang kasalanan yon. And gusto niya na magpatuloy sa Panginoon pala, talaga. So, palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili. Nung nagkasala na siya, palagi na niyang sinasabi sa sarili niya, Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. See if there any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Yan ang panalangin ni David. Takot na siyang mahulog. Kasi nahulog siya, grabe ang consequence sa kanya. So, palagi niyang sinasabi, Search me, O Lord. Yun din, ito lang sana ang prayer natin. Search me, O Lord. See my thoughts, see my heart. Tugma ba sa'yo o hindi? Kung hindi man tugma, Panginoon, itugma mo ito, Panginoon. Tulungan mo ako through the Holy Spirit. Kasi paminsan-minsan tayo hindi po pwede. Kailangan natin ang pakikialam ng banal na Espiritu Santo. Nananahan ang banal na Espiritu Santo sa ating puso mga kapatid. Pagkatanggap natin sa Panginoong Hesukristo, andito na yung banal na Espiritu. Nananahan na sa atin. Pero ang problema, ano ang ginagawa natin? Pinapaupo natin. Sabihin natin, teka, banal na Espiritu Santo, upo ka muna, ako muna.
Mine first, not you. My will first. Tapusin ko muna ito. Gusto kong tapusin muna ito. Kung matapos ko na ito, Panginoon. Tsaka ka, sige. Yan ang problema sa ating buhay ngayon. Andito nga, nananahan ng banal na Espiritu Santo, hindi tayo nakikinig. We aren't listening. We just say, oh, never mind. There's a next time. My second chance. Yun ang mahirap kung hindi dumating yung second chance, ano? Yun ang mahirap. Kung hindi dumating yung second chance, ano ka na? Ano na tayo? So sabi niya dito, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. You know, God, my thinking. You know, Lord, what's inside my brain. My mind. Yun. So ito yung pangatlo. Ito yung pangatlo. Isa pa dito, ito yung prayer ni David din. Have mercy in case nagkahulog-hulog tayo. Sabihin natin kagaya ni David, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Clear na prayer ito. In case nahulog tayo. Kagaya ni David. Grabe. Alam natin kung ano yung kasalanan na nagawa ni David. Dahil doon, natuto siya. Ano, hintayin pa natin na magkasala ng grabe para matuto. Eh kung late na. Buti sa David, may time siya. Nalaman niya sa sarili niya, so inassess niya ang sarili niya, oo, nagkamali ako dito sa puntong to. Ganon din sana tayo mga kapatid. Tingnan natin ang sarili natin kung at that point nagkamali tayo. Sabihin na natin sa Panginoon, Panginoon, mahabag ka sa akin. Patawarin mo ako, Panginoon. Kahabagan mo ako, Panginoon. Kahabagan mo ako. So dito, sabihin natin, we are called by God to survive. Now, called by God. We are called by God to survive. Dito sa passage na ito, tinawag tayo ng Panginoon para mabuhay spiritual. Ang pangalawa dito, God called us to broaden our virtues. And pangatlo mga kapatid, God called us to assess ourselves. Ito yung tatlong mensahe na ibinibigay ng Panginoon base dyan sa pangalawang Pedro na binasa natin kanina mga kapatid. Huwag natin sanang kalimutan ito. Kasi ngayon dito sa mundo, maraming mga bagay na pwedeng ililihis ang ating isip. Punta ka lang sa social network. Ang dami doon. Marami rin mga bulahang turo. Huwag tayong malilihis sa mga bulahang turo sa social media. Kung in case may tanong kayo mga kapatid, pumunta lang kayo sa mga pastors, tanungin nyo, bakit ang ganito ang nabasa ko doon sa social network? Tama ba ito o hindi? Mga Sunday school teachers natin, pumunta kayo sa kanila. Explain nila. Bakit ganito ang sinasabi sa social media? Ang dami. Kung hindi natin matutunan ang tamang turo, yun ang mahirap mga kapatid. So we encourage you to join the Sunday school, Bible study, discipleship, and of course the prayer meeting that we are doing weekly para tayo'y lumalim pa sa Panginoon. So ito ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong hapon nito. Okay? And this is the last verse I'd like to leave to you. Sabi ni Pablo kay Timoteo, sabi niya, He has saved us and called us to a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Tinawag tayo na magkaroon ng banal na pamumuhay.
Banal na pamumuhay, sabihin natin, kung wala tayong ginawang kasalanan, banal na po tayo. Eh kung may bitbit pa tayong kasalanan, hindi pa tayo namumuhay sa kabanalan. So ito ang sabi niya dito, tinawag tayo para magkaroon ng banal na pamumuhay. Hindi dahil sa mga magagandang bagay na ginawa natin bago tayo tinawag ng Diyos, kundi dahil sa Kanyang grasya, tinawag tayo na mamuhay. So huwag nating sirain yun mga kapatid. Huwag nating sirain. So in case man, huwag nating kalimutan itong tatlong bagay na to. Sabihin natin sa ating sarili, pinili ako ng Diyos na maging anak niya. Salamat doon. Tinuturuan ako ng Diyos ngayon para lumawak ang aking kaalaman sa magandang asal para magiging perfect, magiging effective ako sa aking buhay. See? At tinuturuan din ako na para i-check ang ating sarili. So ito ang mensahe ng Panginoon ngayon para sa atin, sa lahat sa atin ngayon. Hindi lang sa inyo, para rin sa akin ito, mga kapatid. Lahat tayo, ito ang sinasabi ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Our Heavenly Father, how much we thank you, Lord, for giving us these three things, for reminding us that you are our God, and that you're not going to leave us. In the midst of everything, we know, Lord, that you are there, because you have called us, you have set apart us to become great children of yours. And so, Lord, at times we fail you. At times, Lord, we struggle. At times, we go astray. But it is my prayer, Lord, that may your continued love and grace be upon us. And Lord, may your forgiveness be upon us in some of our inconsistencies, if there are. Strengthen us, Lord, through your Holy Spirit. And give us, Lord, the knowledge and the wisdom to be able, Lord, to continue living a holy life on this world where there are many distractions that we are facing. So, Lord, once again, it is my prayer. Embrace your children. Embrace us, Lord, with your love and your protection all the time. That even we are faced with many trials and temptations, we will yet survive. Because you have called us. And we claim your promises, Lord, not to leave us, instead to be on our side all the time. So all these things, Lord, we claim and pray in the name of our Lord Jesus Christ for your continued love and protection. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Okay, please remain stand. Okay, please all rise. We're going to have the communion, the Lord's Supper. Okay? The Lord Jesus Christ began the sacrament of the Lord's Supper. He told his disciples to eat the bread and then drink the juice of grapes. The bread represents the body of our Lord. His life was given for us in his death on the cross. The juice represents the blood of our Lord. His blood was shed for us on the cross. So there's three things we have to remember. ね、3つのことを覚えていてくださいねということですね。First, we are sinners. We have the original sin from the Adam and Eva garden. ね、アダムとエヴァさんがね、食べてはいけない木の実を食べた。そこから罪が始まり、すべての人間に罪という原罪というね、元になる罪
オリジナルシンが入りました。ね。So, the original sin never removed. Never removed. Even though you pay much money, or even you worship every day, you are attending the church every Sunday, but original sin is never removed. Only we are the glorification. Yeah, glorification. We receive the kind of the glorification when we got died. When we died, our sin is removed. But active sin can remove, easy to remove. Just to pray to God, Lord, sorry, cleanse our bodies, forgive me. So active sins can remove. According last Sunday, I shared walking in the light. Yeah. We have to walk in the light. Yeah. So God, Jesus died on the cross. Then shed His blood, our sins was cleansed. But still we have the original sin inside. So every day continue toroy for pray for forgiveness every day. Okay, this is our duty or our responsible to cleanse our bodies. But so we have to remember we are the sinner. ね、私たちは罪があるということです。Second, we have to remember Jesus died on the cross, shed His blood, and then our sins is forgiven. So we have to remember two things. The second thing is Jesus died on the cross and shed His blood, and then we have to repent. We accept Jesus Christ as our Lord. イエス・キリストを神様と信じ、ね、自分の人生を神様に、イエス様に従っていきますと誓った人たちには罪は許されるということですね。Third things, we are the family of God、ね。私たちは神様の子供です。ね。That's why we don't need to quarrel each other or fight each other. Yeah. So even other countries the fighting is a problem. It's because there's original sins is bothered, not helping. They are fighting each other. Yeah, because there's a sin inside. Then the fourth, I forgot the fourth. Yeah, fourth is Jesus is coming again and bring us to the heaven. Yeah. So this is we have to remember. Okay, let us pray. Our Father, we come to you now as we share this holy sacrament. We know we are not worthy of our great love, so we come to you in faith. We believe that you save us and make us worthy by your mercy and grace. We pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Okay, so please usher, Pastor Chet will, and then Sister Mary will bring us death and then rescue. Thank you for this love.
the body of our Lord Jesus Christ was given for you. May He keep you faithful without blame and lead you to eternal life. Eat this bread and remember that Jesus Christ died for us. Let's eat. The blood of our Lord Jesus Christ was shed for you. May He keep you faithful without blame and lead you to eternal life. Drink this juice and remember that Jesus' blood was shed for us. And thank God for our salvation. Drink this. So, Thanksgiving of our Lord's Supper, Pastor Rachet will give us a prayer. Our Heavenly Father, we thank you once again for giving us this opportunity to remember the time that you sacrificed yourself on the cross. That, Lord, you have risen once again for us, for our sins to be removed. Lord, you have given us the instruction to always do this, to remember how your love is great for all of us. In the midst of our sinfulness, you have died for us. And it has given us victory over sin. Thank you, Lord, for everything. All the thanks we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, you may be seated. Dumako naman po tayo sa offertory. Makibukas po tayo sa ating mga Biblia sa Deuteronomy chapter 12 verse 5 to 6. Okay na po. Ito na po. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain na isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipahayag ang kanyang pangalan at iyon ang tuturing niyang tahanan. Doon niyo siya sasambahin at doon niya alay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikasampung bahagi. Handog mula sa inyong ani, pangakong handog, pusang handog, ang mga unang bunga ng pananim at ang panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Ang salita ng Diyos. Tinatawag ko po si Sister Rosaline and Sister Mary Glenn po. Ama naming Diyos na nasa langit, Ama naming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa hapon na ito. Salamat, Ama, sa provisions at mga biyaya na pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw. Napakabuti mo, Ama, sa aming buhay. Ama, itong tithes and offering na ito ay naalay namin sa inyo na may kaligayahan sa aming mga puso. Ama, tulungan mo po kami at gabayan niyo po kami na magamit namin ito ayon sa inyong kalooban. I-bless ito, Ama. Ama, ang lahat
Dinadalangin namin sa pangalan ng anak ng Diyos, O Lord. Amen. Amen. Na-bless po ba tayong lahat? Amen. Again, once again, welcome po sa pananambahan sa ating Panginoon. And welcome din po sa ating mga bagong bisita na nagmula pa sa US. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang ating prayer meeting every Wednesday, 8 p.m. via Zoom. Kung gusto niyo pong mag-attend, at hindi pa po kayo naka-attend ng prayer meeting, nandyan po lang po sila, pastora at ang mga board member po ng church. NMI study, ito po yung Nazarene Missions International, every last Sunday of the month before worship service po ito. At ganoon din po ang ICF membership. So yung mga hindi pa po member ng ICF at gusto pa po magpa-member, welcome po. Andyan po ang ating mga pastors at church board members para po mag-ask. Ang Nagoya and Korea members discipleship ay first Saturday ang young adult, Nagoya at 2 p.m. First Saturday po yan. Second Saturday is adult, Nagoya at 2 p.m. po. At ang fourth Saturday, all members, Korea at 1:30 p.m. At yung mga gusto po magpa-Bible study sa kanila pong mga tahanan, huwag niyo pong kalimutan, nandyan po ang mga pastors at church boards member para po mag-ask po tayo. At ang teens discipleship din po ay sa February 21. 21 is Saturday, 10 a.m. po ito. Dito po ba to? Yung place po ba dito? Dito? Bilamante po, house. House po siya. Diamante. Villamante House. So, ayan po si Sister Eunice at si Brother Art po ask po lang. So, ito yung 12 to 19 po ba? Okay po. So, yung mga gusto pong magpa-discipleship po, mga teens, welcome po. At ang teens Sunday School po, ito po syempre Sunday School, dito po yan. So, bago mag-worship service po. Adult Sunday School, every Sunday before worship service din po, tulad po na nangyari kanina. At ang ating prayer request po, andito po yung box, hawak po ni Sister Ana. Pwede po kayong kumuha ng paper para ma-fill up nyo po kung ano po yung gusto nyo. Pero po, pray po kayo ng prayer warriors po. Ito pong Philippine Theological Education. Open to all po ito. Yung enrollment ay, nag-start na po siya ng January 12 hanggang February 13. So, ilang days na lang po siya meron. Pero mag-start po yung klase niya sa February 21. Ngayon pong taon na to. And yung class session po is every Saturday at 6:30 to 8:30 p.m. Tulad po na nakasulat dito, 5,000 po ang ating tuition fee, registration fee, matriculation fee, and miscellaneous fee. So, ask lang po natin, pastors at church board members po. At ang ating Sunday worship service, February 8, sa Higashi Korea Community Hall. Ito po ay ang ICF Korea po ito. At ang dito din po sa mismong Shiawa Simura, Tokai Shi, ang Nagoya. So yung mga pumipig-ibig po dyan, Sunday, February 15 po, natin isa-celebrate ang Hearts Day. So, makita niyo po dito sa right side ang food. Tatlak po yan. Optional po. Yung mga gusto lang pong magdala or kaya pong magdala. Meron pa po bang pahabol? May birthday.
O yung mga may birthday na February, tingnan po natin ang ating mga nagagandahan at nagagwapuhang mga kapatid. Ang naway magkaroon po tayo ng time para mabigyan po natin sila ng panahon to celebrate their birthdays. At pagpapasalamat na rin po sa Panginoon. So, okay na po. God bless everyone po. Tayo na po tayong lahat. Meron kayo. Sorry po. Ang church board, ngayon po na to. After worship service po, may meeting po kayo. And magsitayo po tayong lahat para po sa closing song. God bless us all. 31, 1970, 1995. Manalangin tayo. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship with the Holy Spirit be with us. In the name of Jesus, we pray. Amen. God bless you. And then I request, there's the visitor from the States. They want to take a picture, all of us. So, if you want to make a group pictures, yes, if time, please come and then take a picture for. And then bring to the the America. There is the Filipino congregation. Yeah, they're going to introduce. Yeah. Ano na kayo, magpapicture kayo tayo kasi sama kami. Paalis na kami. Sama kayo. Sama kayo sa akin. Ano na kayo, ano na tayo ng Texas. Ano tayo?